Mga kapuso, patay po ang isang security guard matapos pagbabarilin sa isang e-game center sa Dasmariñas, Cavite. Ang dahilan, sinita ng gwardya ang suspect dahil sa paninigarilyo nito sa isang no-smoking area. Attorney Gabby, ano masasabi mo dito? Napaka-disturbing no? Ano kaya yung kasong sa ganitong insidente? Murder ba to o homicide? Well, actually, ngayon ko lang actually nakita yung actual video, okay? Narinig ko na yung balita na nakakapangilabot talaga. So, nung una, di ba, kunento na binaril yung security guard, hindi na yan sabi bago. ko mukhang homicide, di ba? Pag nakapatay naman ng isang tao, maaaring homicide or murder, depende sa mga pangyayari. Pero yung kung merong attending, qualifying circumstances. Pero dito, nung una, sabi ko, siguro homicide lang kasi wala namang evident premeditation, di ba? Hindi naman siya tinambangan, hindi naman plinano. Mukhang nangyari lang. Pero yung isang qualifying circumstance na tinatawag natin, ay tinatawag na treachery. Di ba? O panlilang lang. Nung una, sabi ko, parang wala naman kasi parang biglaan na init ng ulo na nagbarilan. Pero pag pinanood mo kasi yung video, nakatalikod na siya di ba? Tumatakbo na siya Umaatras na. So, depende siguro sa appreciation ng korte. Baka masabing ito ay murder because it's so cold-blooded. Talagang nawalan ng pagkakataon na depensahan ng sarili niya, di ba? Kasi umaatras na. But anyway, di ba, depende nga yan sa appreciation ng korte kung they will consider it as treachery na ang murder, ang pagpapatay ay hindi lamang homicide, kundi murder. And of course, the distinction is very important kasi ang penalty ay nagkakaiba din. Totoo yan. Kasi kung homicide, which is usually, kunwari, nagkita tayo isang araw, nagkabusitan tayo, napatay kita sa galit ko. Huwag naman, attorney. Pero hindi, of course not. Hindi natin gagawin yun, di ba? Pero yun, 12 years and 1 day to 20 years ang penalty na kulong. Pero yung merong qualifying circumstance, katulad nga ng evident premeditation, ito, parang or yung treachery o panlilinlang, ito, or cruelty, ito, reclusion perpetua, or literally panghabang buhay na nakulong, of course. Pero kailangan din, kunwari homicide man lang yan, kailangan natin i-check din kung baka maging murder pa rin. Bakit? Kasi yung paggamit ng isang barel, di ba? Kailangan din i-check ng mga pulis, ito bang baril na to lisensyado? Mukhang hindi. Kung hindi lisensyado, meron ba siyang permit to carry, which are two different things, of course, kasi they're trying to be strict. At sa ilalim ng medyo bagong Republic Act 10591, or yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, nagiging aggravating circumstance kung ang ginamit na barel sa isang kaso na tulad ng homicide, tataas ang penalty. So kung homicide lang siya, kumbaga magiging murder kasi aggravating siya. So sa ilalim nga ng batas natin, kailangan po nating tandaan, di ba, na kung kayo po ay gagamit ng barel, dapat ito ay lisensyado. At yung taong magpapalisensya nito, dapat may license din to own. At hindi po porkit meron na, pwede ka nang pumatay. Di ba? Under any circumstance. Ay, nako, grabe. At saka in this case, wala ka naman talagang masabi, di ba? Pasaway na siya. Tama. At yung security guard naman, ginagawa lang niya ang trabaho niya, nakuha pa niya talagang napakayabang, di ba? At hindi natin kaya ito, dun sa mga anti-gun, na may mga gun sentiments. Of course, yung mga pro-gun, sino namang magsasave dun sa kung ang lahat ng kriminal may barel. Pero ito, kahit na anong gawin mo. Correct. Diba? Talagang naman, talagang gagawin nila. And supposedly, sa ilalim po ng batas, mas stricto na ngayon dapat. Anong requirements? You have to be at least 21 years old. Dapat meron ka ng sapat na trabaho. Yan yung sino yung pwede lang magkabarel. Di ba? And of course, supposedly, dapat pumasa sa drug test, psychological test. Hindi natin alam. Lahat yan Hindi natin alam, unang-una, talaga bang tama ba yung test na yan para ma-detect kung may sayad ang utak na binigyan? Pangalawa, kung sapat man ang test na yan, sigurado bang kinuha? Kasi katulad niyan, di ba? Katulad ko ikakasal, sa ilalim ng batas, dapat may seminar. Pero ilan sa atin ang nag-attend ng seminar?
Sino nga ba? Kasi konti lang ang bayaran mo, nakakalusot. Baka kuminsan, di ba? Oo. Kahit na meron kang mga ganyang safeguards in place, kuminsan, hindi naman nagagawa ang Correct. dapat gawin. Totoo Kasi nabibigyan ng pera. Para hindi na, wag na, okay naman ako. Tsaka may history na to na talagang siga siya sa lugar nila, di Diba? ba? At bakit ka nagdadala ng baril sa ganyang klase ng lugar? At napakayabang. Naku, sana mahuli ka nga. Maraming salamat, attorney, bago pa Kaya buti magliyab lang ang merong studio. CCTV, sana Oo. nga yung Citizen 3, kung meron man kayong information, talagang magbigay kayo para naman magkaroon ng hustisya. Para mabawasan yung mga ganyang kayayabang at may init na pumapatay ng ganun-ganun lang, di ba? Sa paligid natin. Thank you, Nakakalungkot. attorney. Oo.